Mga lolo't lola, kung kayo ay edad 60, 65 o pataas at kasalukuyang nakakatanggap ng SSS pension, may napakahalagang balita akong dapat ninyong mapakinggan ngayon. Marami sa ating mga pensioners ang nalilito, may mga nag-aalinlangan at may ilan ding naghihintay pa ng malinaw na paliwanag tungkol sa bagong balitang kumakalat sa social media at sa mga samahan ng mga seniors sa buong bansa. Kaya ngayong araw, maupo muna kayo, parang kwentuhan lang natin to sa hapagkainan at dahan-dahan kong ipapaliwanag ang buong katotohanan tungkol sa usaping ito. Ito ay patungkol sa 30,000 dagdag sa SSS pension na magsisimula ngayong Enero 2026. Hindi ito kwentong kapitbahay, hindi rin fake news. Isa itong tunay na batas na mismong pinirmahan ng ating Pangulo at mayroon ng malinaw na panuntunan mula sa SSS Main Office kung sino ang sakop, sino ang hindi, at kung paano ninyo makukuha ng buo ang benepisyong ito. Kaya manatili kayong nakikinig dahil sa loob ng ilang minuto. Tutulungan ko kayong maintindihan kung kasama ba kayo sa listahan ng makatatanggap ng increase na ito. Pag-uusapan natin kung magkano talaga ang madadagdag sa inyong buwan ng pensyon. Kailan ito unang mailalabas at ano ang dapat ninyong gawin ngayong buwan pa lang para siguradong walang kahit isang sentimong mawawala sa inyong benepisyo. Alam ninyo, maraming pensioners ang nawawalan ng dapat ay kanila dahil sa maling impormasyon, expired na dokumento o simpleng kakulangan sa pag-update ng contact details sa SSS. Kaya wag niyong hayaang mangyari yan sa inyo. Naalala ko nga nung nakaraang taon may kakilala, akong lola na nakatanggap ng sulat mula sa SSS. Ang problema, hindi niya agad nabasa dahil lumipat siya ng tirahan. Ang resulta, nawalan siya ng 3 buwang dagdag na pensyon. 3 buwang sanay may tigdastayamon siya o higit pa. Sayang ba dahil lang sa maliit na detalye? Kaya pakinggan ninyo ng buo ang paliwanag na ito para masiguro ninyong makukuha ninyo ang lahat ng para sa inyo. Tandaan, ang 3,000 na yan hindi maliit na halaga. Para sa iba, yan na ang pambili ng gamot, pang-grocery ng isang linggo o pambaon ng mga apo. Minsan pa nga, yan ang nagiging pang-emergency fund kapag may biglang gastusin. Kaya naman, karapatan ninyong malaman ang bawat detalye mula requirements, deadlines hanggang sa tamang proseso. Dito sa video na to, wala tayong false hope, walang panloloko, at lalong walang paligoy-ligoy. Ang ibibigay ko ay puro totoo, practical at nakabatay sa opisyal na anunsyo ng SS at ng gobyerno. Kaya kung may kakilala kayong senior o mga anak na tumutulong sa inyo sa mga SSS transactions, i-share ninyo ito sa kanila. Kasi ang pag-unawa sa ganitong benepisyo ay hindi lang para sa isang tao kundi para sa buong pamilya. Dahil lahat tayo, lalo na kayong mga nagtrabaho ng ilang dekada at naghulog sa SSS, ay deserve makuha ang kabayaran ng inyong pinaghirapan. Kaya tara, simulan natin. Alamin natin kung sino nga ba talaga ang makakatanggap ng 3,000 dagdag sa SSS pensyon at ano pa ang mga bagay na dapat ninyong ayusin bago matapos ang buwan. Unang-una, linawin muna natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng 3,000 increase na ito. Marami ang nag-aakalang automatic na dadagdag ito sa kanilang kasalukuyang pensyon. Pero hindi ganun kasimple. Ang batas na ito na tinatawag na SSS Pension Increase Law of 2025 ay may layuning magbigay ng makabuluhang dagdag sa mga kwalipikadong pensioners simula Enero 2026. Kung kayo ay regular na tumatanggap na ng pensyon at natutugunan ninyo ang ilang partikular na kondisyon, makakakuha kayo ng karagdagang halaga na maaring umabot sa 3,000 o higit pa. Depende sa tagal ng inyong kontribusyon at sa kategorya ninyo sa SSS. Pero tandaan, hindi lahat ay eksaktong share 3,000. May mga makakakuha ng 2,500, meron ding lalampas sa 3,000, depende sa record ng bawat isa. Ang computation ay ibabatay sa ilang factors gaya ng total years of contribution, average monthly salary credit nung aktibo pa kayo, at ilang taon na rin kayong pensioner. Halimbawa, kung may 20 taon or higit pa kayong kontribusyon at ang kasalukuyang pensyon ninyo ay nasa pagitan ng 5,000 hanggang 10,000, mataas ang posibilidad na makuha ninyo ang maximum increase na PH 3,000. Pero kung mas maikli ang kontribusyon, gaya ng teach hanggang 15 taon lang, baka nasa 1,500 hanggang 2,000 lang ang dagdag ninyo. Maglalabas ang SSS ng official na computation guide sa website nila at sa bawat branch. Pero ang pinaka-importante ay ito, lahat ng qualified pensioners ay may increase. Ang tanong lang, magkano?
Kaya dapat alamin ninyo kung saan kayo nabibilang at siguraduhing tama ang inyong SSS record. Ayaw ninyong magkaroon ng error sa data dahil maaari itong magdulot ng pagbabawas or delay sa inyong benepisyo. Ngayon, sino nga ba ang kwalipikado? Ayon sa SSS guidelines, dapat ay regular pensioner na tumatanggap ng pension as of December 31, 2025. Kung kayo ay nag-retire at nagsimula ng tumanggap ng pension bago or sa taong 2025, qualified kayo agad. Pangalawa, dapat ay hindi pa kayo kabilang sa mga nakatanggap ng previous adjustment noong 2017 or 2021. May ilang pensioners kasi na nauna nang nabigyan nun, kaya iba ang computation nila. Pero karamihan, lalo na yung mga nag-retire mula 2018 hanggang 2024 ay pasok sa full 3,000 increase. Pangatlo, siguraduhing updated ang inyong contact information at mailing address sa SSS. Napakaraming pensioners ang hindi nakakatanggap ng notifications dahil lumipat ng bahay or nagpalit ng number pero hindi nag-update sa records. Ang ending, delayed o hindi pa nila natatanggap ang dagdag. Kaya kung hindi pa kayo nakakapag-update, pumunta na kayo sa pinakamalapit na SSS branch or gamitin ang online portal. Dalhin lang ang valid ID, proof of address kung lumipat at SSS number ninyo. Madali lang ang proseso, mga 15-30 minutes lang kung walang pila. Pero napakalaki ng epekto nito sa inyong pensyon. Isa pa, siguraduhin wala kayong outstanding SSS loan na overdue. Kung meron, baka otomatikong kaltasan ng SSS ang dagdag ninyo para pambayad sa utang. Kaya mas mabuting ayusin muna ito bago dumating ang Enero para siguradong buo ninyo makuha ang increase. Meron ding special category para sa mga pensioners na 70 years old pataas na may pension na mababa sa 5,000. Pwede silang makakakuha ng special augmentation dagdag pa sa 3,000 increase kaya may ilan na abot hanggang 7 kada buwan. Layunin nito na tulungan ang mga pinaka-vulnerable na seniors, lalo na yung mga walang ibang pinagkukunan ng kita. Kung kabilang kayo rito, kailangan ninyo lang magpasa ng birth certificate o no valid government ID at isang sworn statement na wala kayong ibang pension mula sa GSIS o ibang ahensya ng gobyerno. Maraming hindi nakakaalam ng provision na ito kaya mabuti na ring malinaw ito ngayon. Ngayon naman, pag-usapan natin kung kailan ninyo eksaktong mararamdaman ng dagdag na ito sa inyong pensyon. Ayon sa opisyal na memorandum ng SSS na inilabas noong nakaraang buwan, magsisimula ang implementasyon ng increase sa Enero 2026. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na sa unang araw pa lang ng Enero ay may dagdag na agad. May face-by-face release ang SSS para masiguro na maayos at walang sablay ang sistema ng payout. Para sa mga tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng ATM card or direct bank deposit, inaasahan na lalabas ang unang payout na may kasamang increase sa pagitan ng Enero 10 hanggang 15, 2026. Base ito sa karaniwang schedule ng SS payouts na nagsisimula tuwing ikalawang linggo ng buwan. Samantala, para naman sa mga tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng cheque or iba pang manual payment method, medyo mas mahuhuli ng kaunti ang release mga bandang Enero 20 hanggang 25. Ito ay dahil sa manual verification process na kailangang gawin ng SSS bago mailabas ang mga tseke. Kung kayo ay kabilang pa rin sa mga tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng tsekse, mainam na pag-isipan ninyong mag-switch na sa bank deposit or ATM payout. Mas mabilis, mas maginhawa at mas madaling i-monitor ang inyong pensyon kapag sa bangko dumadaan. Ang kailangan lang ay mag-fill up ng simple form sa SSS branch at magbigay ng kopya ng inyong bank account number or ATM card. Kapag na-approve, diretso na sa account ninyo ang pension buwan-buwan. Walang pila, walang abala. Ngayon baka magulat kayo kapag dumating ang Enero at wala pa ring dagdag sa pensyon ninyo. Huwag kayong mabahala dahil ayon sa SSS, ang retroactive adjustment para sa Enero ay makikita ninyo sa inyong Pebrero payout. Ibig sabihin sa Pebrero 2026 ninyo sabay makikita ang dagdag para sa buwan ng Enero at ang bagong amount ng pensyon ninyo. Normal na proseso ito tuwing may adjustment. Kaya huwag agad magpanik kung hindi ninyo makita ang 3,000 sa unang buwan. Ang mahalaga ay maayos ang inyong records para walang delay. Kasabay ng bagong increase, maglalagay ang SSS ng Special Help Desk sa lahat ng branches nationwide simula unang linggo ng Enero. Layunin nito na tulungan ang mga pensioners na may tanong or gustong magpa-verify ng kanilang records. Pwede kayong magtungo ron kung gusto ninyong kumpirmahin kung tama ang computation ng increase ninyo o kung may kulang pa kayong dokumento.
Mabuting gawin ito ng maaga para maiwasan ang aberya pagdating ng release date. Ngayon linawin natin ang isa sa mga pinakaimportanteng tanong. May bawas ba sa 3,000 increase? Ang sagot wala. Ang SSS pension ay tax-exempt. Ayon sa batas ng Pilipinas, ibig sabihin walang withholding tax o kahit anong buwis na ibabawas sa inyong pension kasama na ang increase, kaya kung 3,000 ang dagdag sa inyo, buong halaga niyan ay mapupunta sa inyo. Good news ba? Pero syempre may ilang exceptions o sitwasyon na dapat ninyong bantayan. Halimbawa, kung mayon pa kayong outstanding SSS loan na hindi pa nababayaran, may karapatan ng SSS na otomatikong kaltasan ng pensyon ninyo para pambayad doon. Halimbawa, kung dati 500 kada buwan ang kaltas sa luan ninyo, posible na tumaas ito depende sa bagong pension amount ninyo para mas mapabilis ang bayad. Automatic yan. Kaya mas maganda kung bago pa man dumating ang Enero ay tapusin na ninyo ang anumang utang sa SSS para walang kaltas sa inyong dagdag. Meron ding ilang rare cases kung saan ang pensyon ay may court order deductions. Halimbawa, kung may legal na obligasyon, gaya ng unpaid child support o utang na pinasya ng korte. Sa ganitong kaso, may karapatan ng korte na ipagpatuloy ang deduction kahit sa pension increase. Pero maliit na porsyento lang ito ng mga pensioners. Kung wala kayong ganitong sitwasyon, wala kayong dapat ipag-alala. Ang isa pang madalas na nakakalimutan ng mga pensioners ay ang regular na pag-check ng SSS statement. Marami na ang nagkaroon ng maling deductions or system errors na hindi agad napansin. Kaya tuwing matatanggap ninyo ang inyong pensyon, ugaliing tingnan at i-compare ang inyong statement buwan-buwan. Kapag may nakita kayong kakaiba o mali, agad kayong mag-report sa SSS branch para maayos bago pa lumaki ang problema. Tandaan karapatan ninyo na makuha ang tama at buo ninyong benepisyo. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ninyo ma-maximize ang dagdag na 3,000 na ito. Alam ko sa panahon ngayon, hindi na ganun kalaki ang halaga niyan. Pero kung magagamit ng maayos, malaki pa rin ang maitutulong. Halimbawa, pwede ninyong gamitin ang dagdag bilang emergency savings. Magbukas kayo ng hiwalay na savings account para doon ninyo ideposito ang 3,000 kada buwan. Sa loob ng isang taon, 36,000 na agad yan. Sa 3 taon, 108,000 na. Kapag may bigla ang gastos, hindi na kailangang mangutang o manghiram. May nakahanda na kayong pondo. Pwede rin ninyong gamitin ito para sa mga medical needs. Marami sa atin ang madalas kailangan ng maintenance medicines o check-up. Kung gagamitin ninyo ang dagdag na ito para roon, hindi mababawasan ang regular pension ninyo para sa pang-araw-araw na gastos. At syempre kung kayo ay mahilig magbigay sa mga apo, pang school allowance man yan, o simpleng pang merienda, mas madali na ngayon dahil may extra kayong nakalaan. Isa pang magandang idea ay gamitin ang pension increase bilang base para sa ibang government benefits. Alam ba ninyo na ang inyong updated pension record ay pwede ninyong gamitin bilang proof of income sa pag-apply ng iba pang programang pang-senior citizen? Gaya ng social pension for indigent seniors or educational assistance para sa inyong mga dependents. May mga scholarship programs na nagbibigay ng tulong kapag may dependent na senior sa pamilya. Pwede rin itong makatulong kung gusto ninyong mag-apply sa housing programs ng LGU na may special slot para sa mga seniors. Ibig sabihin ng 3,000 na dagdag na ito ay hindi lang basta dagdag sa bulsa. Isa itong gateway papunta sa iba pang benepisyo at oportunidad na madalas hindi napapansin. Ang problema lang, maraming seniors ang hindi alam dahil walang nag-i-explain o nahihirapan sa proseso. Kaya kung may anak or apo kayong marunong sa online forms, ipahawak ninyo sa kanila para mas madali. Huwag ninyong hayaang masayang ang pagkakataong ito. Ngayon, pag-usapan natin ang ilang common problems na madalas na nararanasan ng mga pensioners tuwing may update sa SSS system at kung paano ninyo ito maiwasan. Unang-una, yung hindi pag-update ng contact info. Madalas itong dahilan ng delay. Kung lumipat kayo ng bahay, nagpalit ng cellphone number, or nagbago ng bank account, siguraduhin ninyong ipaalam agad sa SSS. Madali lang ito. Pwede sa online portal or direkta sa branch. Dalhin lang ang ID at proof ng bagong address. Mas mabuting gawin ito ngayon pa lang kaysa magkaproblema pagdating ng release. Ikalawa, expired or outdated documents. Kapag kayo ay 70 years old, pataas kailangan ninyong magsumite ng Certificate of Life o proof na kayo ay buhay pa tuwing 2 taon. Ginagawa ito ng SS para matiyak na ang pensyon ay napupunta sa tamang tao.
Kung hindi ninyo ito maisumitsi sa oras, maaaring masuspend pansamantala ang pensyon ninyo. Kaya lagi ninyong bantayan ang mga announcements at deadlines mula sa SSS para hindi kayo maapektuhan. At syempre, huwag kalimutan na i-check ang inyong ATM card o bank account. Maraming seniors ang nahihirapan dahil expired na pala ang card nila or na-block dahil sa maling pinattempts. Kaya bago pa yun mangyari, pumunta na sa bangko at mag-request ng bagong card kung kailangan. Mas maganda ng maagapan kaysa madelay ang pension ninyo ng ilang linggo. Isa pa sa mga isyong madalas nating marinig ay tungkol sa mga scam at peking transaksyon na target talaga ang mga senior citizens. Lalo na ngayong may bagong increase sa SSS pension. Tiyak na gagamitin ito ng mga manloloko para makapan. Kaya napakahalaga na maging alerto at mapanuri kayo. Tandaan ninyo, 2. Ang SSS ay hindi kailanman humihingi ng personal information, PN number o bayad sa kahit anong form ng text o tawag. Kung may mag-message sa inyo at sinasabing may kulang na dokumento or kailangan ninyong magpadala ng processing fee para makuha ang increase, huwag na huwag ninyong papatulan. Lahat ng transaksyon sa SSS ay ginagawa lamang sa official na branch o sa online portal ng SS. Wala silang kinokolektang pera mula sa pensioners para sa pagproseso ng benepisyo. Kung sakaling makatanggap kayo ng ganitong mensahe o tawag, i-verify muna sa SSS hotline o dumiretso sa pinakamalapit na branch. Huwag mahiyang magtanong, mas mabuti ng sigurado kaysa maging biktima. Marami na kasing seniors ang nawalan ng malaking halaga dahil sa panlilin lang ng mga scammer na marurunong magsalita at kunwaring SSS employee. Kaya lagi ninyong tandaan, kung may duda, huwag magbigay ng kahit anong personal na detalye o kopya ng ID. Ngayon, bigyan natin ng pansin ang mga practical na tips para sa mga pensioners na madalas pumunta sa SSS office. Alam naman natin na minsan ay nakakainip ang pila pero may paraan para maging maayos at mabilis ang lakad ninyo. Una, pumunta ng maaga mga bandang 6 o 8 ng umaga. Sa ganitong oras, hindi pa gaanong matao kaya mas mabilis ang proseso. Pangalawa, ihanda na lahat ng requirements bago pumunta. Siguraduhin may photocopy ng ID, mga supporting documents across SSS number ninyo. Ilagay sa isang envelope o folder para hindi na magulo sa counter. Mas mabilis kayong matutulungan kung kumpleto na kayo. Pangatlo, magdala ng valid ID lagi. Kahit minsan hindi ito hinahanap, mas mabuti ng handa. Pang-apat, kung maari magdala ng kasama, anak, apo o kamag-anak na marunong sa forms at sa online systems. May mga form na medyo mahirap basahin or intindihin, kaya malaking tulong kung maitulong sa inyo. At panghuli, maging mahinahon at magalang sa mga empleyado ng SSS. Alam nating minsan ay mabagal ang pila or mainit ang ulo ng tao. Pero tandaan ninyong ginagawa rin nila ang trabaho nila para matulungan tayo. Kapag maayos tayong makitungo, mas mabilis ding inaasikaso ang ating concern. Huwag din kalimutang humingi ng kopya ng anumang dokumentong isusumiti ninyo. At dapat ay may acknowledgement receipt or stamp na patunay na natanggap ito ng SSS. Para kung sakaling may issue sa hinaharap, may ebidensya kayo na naisumitin ninyo na sa tamang oras. Ito ang madalas na nakakalimutan ng marami. Kaya nangyayari na may records na nawawala or na-delay ang processing dahil walang proof of submission. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga pensioners na nasa ibang bansa or permanenteng naninirahan sa abroad. Marami sa ating mga kababayan na dating OFW ang ngayon ay pensioner na, pero naninirahan na sa ibang bansa. Ang madalas nilang tanong, pwede pa rin ba akong makakuha ng 3,000 increase? Ang sagot, oo, pwede pa rin. Basta kayo ay rehistradong SSS pensioner at patuloy pa rin tumatanggap ng buwanang pensyon, sakop pa rin kayo ng increase. Ang SSS ay may mga international remittance partners para sa mga pensioners na nasa abroad. Pwedeng ipadala sa inyong bank account or sa accredited remittance center ang pensyon ninyo. Ang mahalaga lang ay sumunod kayo sa annual verification process na tinatawag na Certificate of Life. Kailangan itong isumiti taon-taon at dapat ay notarized or authenticated ng Philippine Embassy or consulate sa bansang kinaroroonan ninyo. Ito ay para matiyak na kayo ay buhay pa at entitled pa rin sa pensyon. Kapag hindi ninyo ito naipasa sa oras, maaring pansamantalang masuspend ang pensyon ninyo hanggang sa maibigay ang dokumento. Kaya siguraduhin bantayan ninyo ang deadlines at makipag-ugnayan sa embahada para sa tamang proseso. May mga special arrangements din para sa mga pensioners na may sakit,
or pisikal na limitasyon at hindi kayang bumiyahe papuntang SSS branch. Pwede kayong mag-request ng home service or hospital visit kung saan mismong SSS representative ang pupunta sa inyo para sa verification o dokumento. Kailangan lang ng medical certificate o patunay ng inyong kondisyon. Isa ito sa mga hakbang ng SSS para gawing mas accessible ang kanilang serbisyo sa mga matatanda at may kapansanan. Kaya kung isa kayo sa mga nangangailangan nito, huwag mahiyang magtanong at mag-request ng tulong. Ngayon, isang tanong na madalas naming naririnig, pwede ba naming i-loan o ma-advance ang pension increase? Ang sagot, hindi po pwede. Ang 3,000 increase ay automatic na dagdag sa regular ninyong pension at hindi ito maaring i-loan o ma-withdraw ng pauna. Ibig sabihin, kada buwan lang ninyo ito makukuha bilang bahagi ng inyong regular pension release. Hindi rin ito pwedeng gawing collateral o pambayad sa iba pang utang, maliban na lang kung ito ay sa SSS mismo. Gayunpaman, may mga loan programs na hiwalay sa increase tulad ng Pension Loan Program PLP na ino-offer ng SSS. Kung kailangan ninyo ng lump sum na pera, pwede kayong mag-apply dito basta pasok sa age requirement at walang active deduction or pending loan. Pero tandaan, kung kukuha kayo ng loan, ang monthly amortization ay otomatikong ibabawas sa pensyon ninyo. Kaya isipin munang mabuti bago mag-apply. Bilang pagtatapos, gusto kong iwan sa inyo ang pinakamahalagang paalala. Ang pensyon na natatanggap ninyo ay bunga ng inyong pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Hindi ito regalo kundi karapatan ninyo bilang miyembro ng SS. Kaya nararapat lang na alamin ninyo ang lahat ng detalye, bantayan ang inyong records at siguruhing buo ninyong makukuha ang mga benepisyong para sa inyo. Huwag hayaang may mawala dahil lang sa kulang na impormasyon o maliit na pagkukulang. Ang 3,000 increase na ito ay hindi lang dagdag sa pera. Simbolo ito ng pagkilala ng gobyerno sa sakripisyo ng mga senior citizens. Lahat kayo na nagtrabaho, nag-ambag at tumulong sa pag-unlad ng bansa ay deserve na maramdaman ang kaginhawahan sa inyong pagtanda. Kaya sana gamitin ninyo ang dagdag na ito sa tama. Ipunin, gamitin sa health, o gastusin sa mga bagay na makakapagpasaya sa inyo at sa pamilya ninyo. At kung may kakilala kayong kapwa senior na hindi pa alam ang tungkol sa increase na ito, tulungan ninyo silang ma-inform. I-share ninyo ang video o ipaliwanag ninyo sa kanila kung paano makukuha ang dagdag na ito. Dahil sa huli, ang tunay na diwa ng pagiging senior ay ang patuloy na pag-aalaga sa isa't isa. Muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong panahon. At sana ay nakatulong ang video na ito para mas malinaw sa inyo ang tungkol sa 3,000 increase sa SSS pension. Ingatan ninyo ang inyong mga dokumento. I-update ang inyong records at huwag kalimutang i-check ang inyong pension statements buwan-buwan. Hanggang sa susunod, mga lolo't lola. Sana ay mas maging magaan, mas maayos at mas masigla ang inyong 2026. Dahil gaya ng sinasabi ko palagi, ang benepisyong para sa inyo siguraduhing makuha ninyo ng buo.